Nay, tay bago niyo buksan ang paketing ito para sa inyong pananghalian, huminto muna kayo. Ang hawak niyo ba ay pagkain o isang kidney killer na dahan-dahang sumusira sa inyong mga bato? Marami sa atin ang nagtataka kung bakit kahit anong iwas natin sa maalat, tumataas pa rin ang ating creatinine. Ang hindi natin alam, ang tunay na lason ay madalas na nakatago sa loob ng ating mga kabinet sa kusina sa mga instant na paborito nyo. Sa loob ng unang 60 seconds ng videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga hidden sodium na ito ay literal na binubutas ang inyong mga kidney filters. Pero huwag kayong matakot dahil may magandang balita ako. Hindi nyo kailangang gumastos ng libo-libo para protektahan ang inyong sarili. Sa loob ng videong ito, ituturo ko ang isang step-by-step guide, isang simpleng pagbabago lang sa inyong kusina na may kapangyarihang magpababa ng inyong creatinine at mag-alis ng inyong manas o pamamanas ng paa. Kung susundin nyo ang aking 7 gabi kidney reset, mararamdaman nyo ang gaan sa inyong katawan na matagal nyo nang hindi nararanasan. Binabasa ko po ang inyong mga hinaing. May nag-comment, Doc, bakit po ang bula-bula ng ihi ko parang may sabon? Ang isa naman, Doc, bakit kahit anong ligo ko, ang katikati ng balat ko, lalo na sa gabi? Mga nay at tay, ang mabulang ihi at pakangati ng balat ay hindi lang simpleng skin allergy, ito ay mga silent cry ng inyong bato na nahihirapan na. Huwag niyo pong baliwalain ang mga senyales na ito. Handa na ba kayong malaman ang sikreto para hindi na humantong sa dialysis? Simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa inyong gintong kalusugan. Ang hidden killer sa kusina. Hindi lang ito basta asin. Naitay, akala ng marami kapag hindi na sila naglalagay ng puting asin sa kanilang ulam, ligtas na sila. Pero heto ang katotohanan, ang tunay na kaaway ay madalas na nakatago. Ito ang tinatawag nating hidden sodium. Hindi lang ito yung alat na nalalasahan nyo, ito rin ay madalas na hindi natin napapansin. Kasama rito ang Nestle o Vetsin, ang mga preservatives sa delata, at yung mga pampalasa na magic daw ang sarap. Ang sodium po ay ginagamit para hindi mapanis ang pagkain sa grocery, ngunit sa likod ng kalahating guminhawang suntok ng lasa, nakatago ang tunay na panganib. Sa loob ng katawan nyo, ito ay parang magnanakaw. Ninanakaw nito ang kalusugan ng inyong mga ugat at sa kalaunan, nagiging sanhi ito ng iba't ibang kondisyon na mahirap gamutin. Sa bawat sachet ng seasoning na ibinubuhos nyo, parang naglalagay kayo ng liha o sandpaper sa loob ng inyong masiselang filter sa bato. Kaya naman, mahalagang maging mapanuri at malaman kung ano ang mga pagkain at pampalasa na ating tinatangkilik dahil ang ating kalusugan ay nakasalalay sa ating mga desisyon sa bawat meal. Mga kadki, mag-comment ng isa kung gumagamit kayo ng mga pampalasang ito at 0 kung hindi. Pakilagay na rin kung saang lugar ka nanonood. Tuloy po tayo. Bakit ito delikado? Ang kidney na ay nalulunod. Ipaliwanag natin sa simpleng Tagalog. Ang kidney niyo po ay parang isang masipag na espongha. Ang pangunahing trabaho nito ay i-filter ang dumi at ilabas ito bilang ihi. Pero kapag punong-puno ng sodium ang dugo nyo, ang asin ay parang magnet, hinihila nito ang tubig papunta sa inyong mga ugat. Ang resulta, nalulunod ang inyong kidney at hindi na ito makahina ng maayos. Sa paglipas ng panahon, dahil pagod at sugat-sugat na ang filter nyo, ang dumi na dapat ay nasa ihi, ang creatinine, ay bumabalik sa inyong dugo. Kaya kahit anong iwas nyo sa karne, kung puro hidden salt naman ang kinakain nyo, mananatiling mataas ang creatinine level nyo. Mahalagang maunawaan na ang creatinine ay hindi ang sakit, ito ay usok lamang na nagbabalita na may sunog na sa loob ng inyong kidney at dapat nating magkaroon ng tamang hakbang upang masolusyonan ito. Kaya naitay, heto ang hamon ko sa inyo simula ngayong araw, itigil ito. O kung hindi nyo man agad maitigil, bawasan nyo na po ng husto ang paggamit ng mga instant seasonings. Isipin nyo po, bawat pisil nyo sa sachet na yan, binabawasan nyo ang mga taon na pwede nyo pang makasama ang inyong mga apo. Huwag po nating ipagpalit ang panandaliang linamnam sa habang buhay na paghihirap sa dialysis machine.
seryoso po tayo rito. Simulan nating linisin ang ating kusina para malinis din ang ating dugo. Handa na ba kayong malaman ang mga gintong alternatibo na pwedeng ipalit dito? Ano ang mga senyales na dapat bantayan? Bakit ba namamaga ang paa at mukha? Nay, tay, napansin niyo ba na nitong mga huling araw, parang sumisikip na ang inyong paboritong tsinelas? O kaya, paggising sa umaga, bakit parang namamaga ang inyong mga mata at mukha? Sa atin pong mga senior, madalas nating sabihing baka dahil lang sa katandaan yan o baka dahil lang sa pagod. Pero sa medisina, ang tawag natin dyan ay manas. Bakit ito nangyayari? Isipin niyo po, dahil hirap na ang inyong bato na mag-filter ng sodium at tubig, naiipon ang extra na likido sa inyong katawan. Dahil sa gravity, bumababa ang tubig na ito sa inyong mga binti at paa, kaya't nagiging sanhi ito ng pamamaga. Ang manas po ay hindi lang pamamaga, ito ay senyales na ang inyong bato ay parang isang baradong lababo na umaapaw na, nangangailangan ng atensyon. Kapag ang manas ay umakyat na sa baga, doon na po tayo mahihirapang huminga na maaaring magdulot ng higit pang komplikasyon sa ating kalusugan. Heto pa ang isa, tay. Pag-ihi nyo ba ay parang may sabon ang inidoro? Yung bulang hindi agad nawawala kahit ay flush nyo. Ito po ang tinatawag nating proteinuria. Ang ating kidney filter ay parang isang napakapinong salaan. Dapat ang lumalabas lang sa ihi ay yung dumi at tubig. Pero kapag sugat-sugat o butas-butas na ang inyong bato, ang mahahalagang protina, ang albumin na dapat ay nasa dugo nyo ay tumatagas palabas. Para po kayong nagsasala ng juice pero pati yung sapal ay sumasama na. Kapag mabulang-mabula ang ihi, ibig sabihin ay nabubutas na ang inyong proteksyon sa katawan. Makabubuti na agad na kumonsulta sa doktor upang malaman ang sanhi at malunasan ito, kasi ang maagang pagtuklas ay maaaring makatulong na mapanatili ang kalusugan ng inyong mga bato. Ang hindi mawala-walang kati sa balat. Panghuli, yung pangangati ng balat. Nay, may mga pasyente ako na sabi nila, Dok, kahit anong ligo o pahid ko ng lotion, ang kati-kati pa rin ang balat ko, lalo na sa gabi. Bakit po? Dahil hindi na mailabas ng kidney ang toxins, gaya ng urea at phosphorus, sa pamamagitan ng ihi, ang katawan nyo po ay gumagawa ng ibang paraan para ilabas ang mga ito sa pamamagitan ng inyong balat. Ang mga toxins na ito ay toxic o nakakalason, kaya kapag lumalabas ang mga ito, kinakati kayo ng husto. Ito ay babala na masyado ng marumi ang inyong dugo at kailangan na natin ng agarang kidney reset bago pa tumaas ng husto ang creatinine nyo. Dako na tayo sa mga natural na lunas upang makatulong sa kalusugan ng inyong mga kidney at mabawasan ang pangangati ng balat. Ang mga lunas na ito ay maaaring kasama ang mga simpleng pagbabago sa dieta at mga herbal na remedyo na makakatulong sa detoxification process ng katawan. Una, ang bawang method. Dumating na tayo sa ating unang sikreto, ang bawang method. Nay, tay, ang bawang ay hindi lang panggisa. Ito ay itinuturing na nature's antibiotic. Pero heto ang sikreto para makuha ang tunay nitong bisa. Dapat itong dikdikin at hayaan ng 10 minuto. Bakit? Kapag dinikdik ang bawang, lumalabas ang sangkap na tinatawag nating alisin na mayroong marami at kapaki-pakinabang na benepisyo. Ang alisin ay parang natural na gamot na nagpapaluwag ng ating mga ugat at tumutulong sa ating kalusugan. Kapag maluwag ang daloy ng dugo, bababa ang inyong blood pressure, at kapag mababa ang pressure, hindi mabubugbog ang inyong bato. Isang butil ng hilaw na bawang tuwing umaga o isama sa inyong sausawan na may suka ay malaking tulong para dahan-dahang mapababa ang creatinine nang hindi gumagastos ng mahal. Sa katunayan, ang simpleng gawing ito ay maaaring maging bahagi ng inyong araw-araw na routine upang mapanatiling malusog ang inyong katawan. Ikalawa, ang hydration rule. Pangalawang hakbang, ang hydration rule. Madalas nating marinig uminom ng 8 basong tubig. Pero tay, kung ang bato nyo ay mahina na at namamaga na ang inyong paa, ang 8 baso ay baka lunurin lang kayo lalo.
Heto ang gintong tuntunin. Kung wala ka pang manas, kailangan mo ng tubig para i-flush o anurin ang creatinine palabas sa iyong katawan. Pero kung ikaw ay may CKD stage 4 o 5 at binili ng doktor na limitahan ang tubig, sundin po natin yun ng maayos at hindi tayo magpapaalam sa ating mga araw-araw na gawain. Ang sikreto ay hindi ang biglaang pag-inom, kundi ang sip-by-sip method. Uminom ng paunti-unti pero madalas sa loob ng maghapon upang hindi mabigla ang inyong filter at mas mapanatili itong maayos sa pag-andar. Tandaan, ang tubig ay langis ng inyong kidney, ngunit ang malindami ay pwedeng maging baha sa inyong system na nagdudulot ng mas malaking problema sa kalusugan. Ikatlo, ang luntiang alternatibo. At ang ikatlong hakbang, ang ating luntiang alternatibo. Nay, alam ko ang nasa isip nyo, Dok, ang tabang naman kung walang patis o toyo. Dito po tayo magkakamali. Ang dila natin ay kailangan lang ng training. Sa halip na toyo o bagoong, gamitin natin ang kalamansi o lemon. Ang asim nito ay nagbibigay ng kick sa pagkain na nakakalimutan ng dila nyo ang alat. Dagdagan ng maraming bawang, luya at paminta. Ang mga herbs na ito ay hindi lang pampalasa, mayaman din sila sa antioxidants na tumutulong na mag-repair ng damaged cells sa kidney at nagpoprotekta laban sa mga free radicals. Subukan niyo po ito sa loob ng 7 gabi. Ang inyong panlasa ay magbabago at makikita ninyo ang resulta hindi lamang sa lasa kundi pati na rin sa inyong kalusugan. At ang inyong creatinine. Magugulat kayo sa susunod nyong lab result dahil gumaan ang trabaho ng inyong filter. Ang 7-Day Kidney Care Challenge. Ang pang-araw-araw na routine, step by step. Tay, hindi sapat na napanood nyo lang ang videong ito. Ang kaalaman ay magiging lunas lamang kung ito ay ating gagawin. Kaya ang hamon ko sa inyo, ang 7-Day Kidney Care Challenge. Heto ang inyong magiging routine sa loob ng 1 linggo. Umaga, pagkagising, uminom ng 1 basong tubig na may piga ng kalamansi o lemon. Lunukin ang 1 butil ng dinikdik na bawang, yung hinayaan nyo ng 10 minuto para mas maging epektibo ang mga benepisyo nito. Tanghalian, iwasan ang lahat ng deleta at instant noodles. Gumamit ng fresh na isda o gulay at timplahan gamit ang herbs sa halip na toyo o patis upang mas mapanatili ang kalusugan ng inyong bato. Hapon, tiyaking nakakasip ka ng tubig paunti-unti para hindi matuyo ang inyong filter. Subukan ang mga prutas na may mataas na tubig tulad ng pakwan at pipino. Gabi, magpahinga ng maaga. Ang 8 oras na biology ay ang self-repair mode ng inyong bato, kaya tiyaking makakuha ng sapat na pahinga at maiwasan ang overstimulating na mga gawain bago matulog. Gawin niyo po ito ng diretsyo, walang mintis, sa loob ng 7 araw. Isipin nyo, ito ay isang vacation o bakasyon para sa inyong pagod na kidney, kung saan ang bawat hakbang ay magdadala sa inyo patungo sa mas malusob na estado. Gusto ko pong i-track nyo ang inyong nararamdaman. Sa ikatlo o ika-4 na araw, tingnan nyo ang inyong mga paa, nabawasan ba ang pamamanas? Pag inyo, nabawasan ba ang bula? At ang inyong bald, nabawasan ba ang pangangati? Kapag naramdaman nyo ang pagbabagong ito, ibig sabihin ay tumutugon ang inyong katawan sa mga positibong pagbabago. Ang inyong creatinine ay dahan-dahang bumababa dahil hindi nyo na ito dinaragdagan ng lason mula sa inyong kusina na nagreresulta sa mas malusob na pamumuhay. Ang siglang mararamdaman nyo ay ang pasasalamat ng inyong bato sa inyo at ito rin ay magiging pahimakas sa mas pinabuting kalusugan at kalidad ng buhay. Mga nay at tay, ang ating 7-Day Challenge ay simula pa lamang ng inyong paglalakbay sa gintong kalusugan. Huwag niyo pong hintayin na ang tanging opsyon nyo na lang ay ang dialysis machine. Nasa kamay nyo at nasa kusina nyo ang inyong kagalingan. Kung handa ka na sa hamon na ito, i-comment mo ang ating panata, Lunas, Hindi Lason. I-share nyo rin po ang videong ito sa inyong mga Viber groups para malaman din ng ating mga kaibigang senior. Sabay-sabay tayong tumanda ng malakas, malnaw ang isip at higit sa lahat, malusog ang mga bato. Ang gintong hatol. Tay, bago tayo tuluyang magpaalam sa episode na ito, tandaan natin ang ating napag-aralan. Ang pagbaba ng creatinine ay hindi nakukuha sa magic pill.
Ito ay nagsisimula sa pag-iwas sa mga killer ingredients na nagkukubli sa inyong mga kabinet, ang mga hidden sodium at preservatives na unti-unting pumapatay sa inyong filter. Yakapin natin ang mga natural na lunas na ibinigay sa atin ng kalikasan dahil ang mga ito ay may kasamang mga benepisyo na hindi kayang ipalit ng kahit anong kemikal. Ang simpleng bawang, ang tamang hydration, at ang pagpili ng fresh na pagkain ang inyong magiging pinakamalakas na armas sa laban na ito. Ang mga pagkain from farm to table ay mas nakakatulong sa pagbuo ng mas malusob na katawan. Hindi pa huli ang lahat. Ang inyong bato ay may kakayahang mag-recover kung ititigil ninyo na ang paglalagay ng lason sa inyong katawan at sa mga hakbang na ito, ang kinabukasan ng inyong kalusugan ay maaaring mas mapabuti. Ngayon, sino sa inyo ang seryosong babaguhin ang kanyang buhay? Sino ang ayaw ng humantong sa dialysis? Kung sasali ka sa ating 7-day Kidney Care Challenge, gusto kong mag-comment ka ngayon sa ibaba ng handad niya. Sa pamamagitan ng pag-comment nyo, binibigyan nyo ang inyong sarili ng pagkakataong humaba pa ang buhay at makasam ang inyong mga mahal sa buhay ng walang sakit. Huwag pong mahiyang mag-comment dahil ang komunidad ng Gintong Kalusugan ay narito upang suportahan ang isa't isa at magbigay ng inspirasyon. Ito ang pagkakataon nyo upang simulan ang positibong pagbabago sa inyong kalusugan at makamit ang mas masiglang pamumuhay. Ako ang inyong kapamilyang doktor, si Dr. Jose Cruz. Tandaan, sa tamang gawi, ang inyong buhay ay ginto. Hanggang sa susunod na video, God bless po sa inyong lahat. Kita-kit sa susunod na video.